Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, meron tayong pag-uusapan na sobrang kumuha talaga ng attention ko. No? By the time of this recording, 1 day ago na since na-post tong video na to. So, Kuya Kim actually posted the video where, uh, may kita natin sa video na si Eman Atienza, which is, si Mansky, yung bunsong anak ni Kuya Kim, is nagsasalita, nagbibigay ng message para dun sa mga taong maybe nag-struggle and nakakaranas ng depression, giving them advice and inspiration to continue, na kahit mahirap ang buhay or mahirap ang pinagdadaanan mo, just hold on, just believe in yourself, just hold on to it, be grateful, and sinasabi dun nga na I'm so proud of you na kung andito ka pa rin at nilalabanan mo pa rin kung ano yung pinagdadaanan mo. I'm so proud of you. Hi guys, it's crazy that I'm able to speak to you here in heaven. I just wanted to say I went through so much, and there were times I felt so overwhelmed. Depression is real, and it can make you believe things that aren't true, like you're alone, or that you don't matter. Please don't keep it to yourself. Talk to someone, ask for help. Don't let the world convince you that you're unworthy, because you are worthy, always. Healing is possible. Therapy helped me, love helped me, and finding my voice did too. And if you're still here, still fighting, I'm so proud of you, because your story doesn't end here, and you are worth so much more than your darkest days. And marami yung nag-comment sa video na yon regarding sa kung ano yung naramdaman nila tungkol sa video. May iba na of course naalala nila yung mga mahal nila sa buhay na nawala na din. And yung iba naman is of course nalungkot para kay Kuya Kim, or yung mga followers ni Amon is of course nalungkot kasi na-miss nila yung pina-follow nilang influencer. Pero syempre, sa mga ganitong klase ng video, hindi mawawala yung mga trolls and mga magko-comment ng medyo hindi maganda. Hindi ko na kinuha ng screenshots yung iba. May iba akong nabasa na na mga comments na hindi kaaya-aya, which is yung iba na delete na. So, I guess na, I don't know, maybe na-overwhelm lang sa sobrang, mas maraming sumang-ayon sa video ni Kuya Kim kaysa sa hindi. I don't know kung natabunan lang siya or dinilit na talaga or na-delete na. But hindi ko na in-screenshot yun, kasi nakakaano lang na nagawa pa nilang mag-troll sa comment section na ganoon yung topic na masyadong sensitive. And also there are comments na about religion, like paniniwala and yung mga sinusunod nilang paniniwala na sinasabi nga doon. Kasi may part na na sinabi si Eman dun sa video, sa AI video na yun, na andito na daw siya sa heaven, which is marami ang medyo nagtaas ng kilay. Hindi naman sobrang nagtaas ng kilay, pero hindi sumang-ayon kasi nga sabi nga daw sa Bible, hindi ka makapunta ng langit pag nagpatiwakal ka or kinuha mo ang sarili mong buhay, hindi ka nga daw makapunta ng langit, which is I respect that, yung paniniwala ng ibang tao. Me personally, medyo, I don't know, I'm a Roman Catholic, but meron kasi mga pinaniniwalaan na hindi parang sang-ayon, hindi ako sang-ayon, kasi again, may mga sinasabi, papatawarin ka ng Panginoon, pag humingi ka ng tawad and, sincere kang humingi ng tawad, papatawarin ka ng Panginoon. But then again, kung ganun nga, totoo nga yun, may nagsasabi din na totoo daw yung like impyerno, di ba? Or yung nga, hindi ka makapunta ng langit pag ginawa mo to, ginawa mo yan. Pero di ba sabi, pag nanghingi ka ng tawad at lumapit ka sa Diyos, is papatawarin ka niya. And mahal tayo lahat ng Diyos. So, papatawarin nila tayo sa kung anong kasalanan na nagawa natin. It just doesn't connect to me. Kasi again, I mean, I respect all of your, paniniwala. It's just me.
This is my own personal opinion about this. Kung lahat mapapatawad naman, lalo na kung sincere ka nang hingi ng tawad, ibig sabihin, ba nun, hindi na ako pupunta ng impyerno? Makapunta na ba ako ng langit? Kasi pinatawad mo na ako eh. So, yung mga ganung bagay, no? And it's hard for me to follow and believe sa mga ganung bagay. But, then again, nire-respeto ko yung paniniwala. I believe na merong Diyos, no? Merong something sa taas na gumawa nito lahat. But I don't know exactly kung ano. And ano yung totoong kaya natin sundan or sundin. But naniniwala ako na may Diyos. Anyway, ano na tayo? Ano yung topic natin, no? So, yun na nga. May mga comments na ganun. Which is, again, I respect that. Also, nagigets ko kung bakit. Kasi, again, may mga comments nga na medyo parang Black Mirror-ish nga yung dating na ito. No, na parang, AI and all of that. Hindi naman totoo. And again, if you watch the episode of Black Mirror, parang ganoon talaga yung nangyayari. So, nagigets ko yung pananaw ng iba tungkol sa bagay na to. Kasi again, sinasabi ni Eman dito yung mga bagay na hindi naman talaga niya sinasabi. Yung sinasabi ko, it's just an AI, hindi talaga siya yun, no? Yung, maybe we hear it, no? Nakikita natin yung mukha niya, pero hindi siya yun eh. Hindi niya salita. Pero naintindihan ko again, yun yung way ni Kuya Kim and family nila para, mag-cope dito sa pangyayari. And again, hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay, lalo na kung anak. Lalo na kung mangyayari sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro lahat ng bagay gagawin ko para maibsan. And para makita lang ulit yung anak ko. Diba? So, di natin pwedeng i-bash si Kuya Kim sa nagawa niya because, again, nahihirapan lang din si Kuya Kim. Kaya nga hindi ko na screenshot and hindi ko na masyado pinagtuunan ng pansin and ng energy yung mga nag-trolls and comment because, again, parang, ano ba yan? Wala ba yung puso? But, then again, no, ang gusto kong ibigay dito na, is, I hope na hindi natin i-normalize yung mga ganitong bagay. Again, I'm not saying na, hindi ko sinasabi na baling-mali yung ginawa ni Kuya Kim or naiintindihan ko. But then again, on the video, if you notice, no, di ko sabi si Eman doon ng mga bagay tungkol sa, again, it's a very touchy subject about depression and, where it could lead to, right? Get what I mean? And it creates contradiction dun sa video na yon sa totoong nangyari sa totoong buhay. So parang, parang medyo magulo eh. Doon na pumapasok siya, sabi ko na hindi naman talaga siya yung nagsabi nun. No? Again, we get the feeling, of sadness and also na makita ulit siya na parang gumagalaw yung buhay. But at the back of our head, we all know na hindi talaga siya yun. No? It's a prompt. It was typed in a keyboard. It's a prompt na para sabihin yung bagay na yun. Iniisip ko kung ano kasi yung maramdaman ng mga tao na nakakaranas talaga ng depression, no? Sa video na to. Especially kung alam nila kung ano yung totoong nangyari sa totoong buhay. 'Di ba? May sinabi nga si Eman dito sa video na to, no? Na kung andyan ka pa, kung buhay ka pa, I'm so proud of you, something like that. Kasi, inilalabanan mo pa rin. But then again, it's if you are like a depressed, person and marami tumatakbo sa isip mo, parang it's hard to actually believe dun sa video kung yung totoong nangyari sa totoong buhay is hindi naman talaga ganon. Like it's very contradicting. And again, depression hindi siya isang biro, no? Maraming nakakaranas ng depression and again, karamihan nga is nag-lead doon sa isang bagay na hindi natin gustong mangyari. But yeah, alam ko naman na maganda yung intention ni Kuya Kim dito. E naiintindihan ko kung bakit ginawa itong video na to and kung gaano niya nakamiss yung anak niya, bunso niyang anak, no? Napakabata pa. But I hope na hindi natin i-normalize yung itong bagay, no? Siguro sapat na yung alam niyo yung nausong trend kung saan yung picture of your maybe parents or parents and ikaw ngayon is yung nag-hug, alam mo yun? Yung ganang trend because again, at least sa video na yon hindi siya nagsasalita ng isang bagay na hindi naman talaga niya sinasabi. 'Di ba? Yung thought is hindi naman talaga galing sa kanya.
Diba, galing siya sa ibang tao na tinype lang yung prompt para sabihin nung AI, right? Although, pwede mo siya masabi doon sa video na, yung AI video na nagyayakap, but then again, it's just a hug. You know? It's just a hug. Walang siyang ibang sinabi, wala siyang ibang pinarating or so iparating. It's just a hug. So, malaki yung diferensya. But yeah, syempre, again, respeto sa pamilya nila, Kuya Kim, and sa mga nararamdaman nila. Naintindihan natin. And also sa mga nagko-comments na kung ano-ano pa, no? Na masamang bagay. I mean, if you think about it, nakikita mo sa comment section may nagkasabi na hindi makapunta ng langit. Like, ano mararamdaman ni Kuya Kim, no? Makikita niya yon. Like, what? I mean, again, in respect sa mga pinaniniwalaan, but syempre mas isip sa magulang na makita na, hindi makapunta ng ganyan, ganito, ng ganyan. But yeah, I just wanna give my thoughts about this and yap a little bit. I've been reading comments sa video na to and maraming magandang points dito na nabasa ko. At the same time, maraming magandang side na maybe hindi ako nag-agree because magkaiba tayo ng paniniwala, but I get, where you're coming from, yung mga comments na yon. And there are also comments na parang troll lang. No? Huwag na natin pansinin. Kasi wala talagang kwentang mga comments yung iba. But yeah, I just wanna yap about this a little bit. And just wanna, share my thoughts about this. Yeah, that's about it.